Tumutok tayo sa bagong mensahe mula sa Estados Unidos. Sabi ni Pangulong Donald Trump, napakaganda ng takbo ng negosasyon sa Iran at idinagdag pa niya na naghahanda na ang Tehran na payagan ang mga oil tanker na dumaan sa Strait of Hormuz. Ngayon, kamakailan lang, nag-post siya ng mensaheng ito sa kanyang social media network. Ang Estados Unidos ay seryosong nakikipag-usap sa bagong mas makatuwirang pamahalaan para tapusin ang ating operasyong militar sa Iran. Malaki na ang progreso. Pero kung sakaling sa anumang dahilan ay hindi agad marating ang kasunduan na malamang ay mangyayari naman. At kung ang Hormuz Strait ay hindi agad mabubuksan para sa kalakalan, tatapusin na namin ang aming magandang pananatili sa Iran. Sa pamamagitan ng pagpapasabog at tuluyang pagwasak sa lahat ng kanilang planta ng kuryente, mga balon ng langis at Kharg Island. At posibleng pati na rin lahat ng planta ng desalinisasyon na sinadya naming hindi pagalawin. Ito ay bilang gante para sa marami nating sundalo at iba pa na brutal na pinatay ng Iran sa loob ng 47 taon ng pananakot ng kanilang rehimen. Maraming salamat sa inyong atensyon sa bagay na ito. Elia, leader ng US, nagsalita sa mga mamamahayag sa Air Force One matapos ang biyahe sa Florida. Pakinggan natin. Nagkaroon kami ng maganda at matagumpay na negosasyon kasama ang Iran ngayon. Marami kaming nakuha na matagal na naming hinihintay. Titingnan natin ang kalalabasan pero maganda ang resulta. Maayos na maayos ang takbo ng lahat. Nasira pa nila ang maraming target na yon. Kumilos na ang Navy, kumilos na rin ang Air Force. Alam natin ito. Marami kaming nawasak na target. Malaking araw ngayon. Nakikipag-usap kami sa kanila ng direkta at hindi direkta. At sa pinakabagong tugon nito, sinabi ng Iran na ang mga panukala ng US ay hindi makatotohanan, hindi lohikal at sobra-sobra. Nagsalita ang tagapagsalita ng Foreign Ministry na si Ismail Baghay isang araw matapos magpulong ang mga foreign minister ng Pakistan, Ehipto, Saudi Arabia at Turkey sa Islamabad para sa mga paunang talakayan na pangunahing nakatuon sa mga panukalang muling buksan ang Strait of Hormuz para sa paglalayag. Maraming dapat talakayin. Kasama natin live mula Washington, si Senior US Correspondent Mike Wagenheim. Sabi ni Donald Trump, maayos ang pag-uusap pero tinuligsa ng Iran ang mga panukala ng US bilang hindi makatotohanan, hindi lohikal at sobra-sobra. At meron ding isang post na maraming ipinahihiwatig sa social media. Isang babala na, sa madaling sabi, nagbabanta siyang wasakin ang energy infrastructure ng Iran kung mabibigo ang mga pag-uusap. Ipaliwanag mo kung paano nagtutugma ang lahat ng mensaheng ito. Ako ba ang kinakausap mo? Hindi ko talaga maipagkakatugma ang mga ito, pero susubukan ko pa ring ipaliwanag. Makinig ka, ang tanong mula pa noon ay, sino? Sino ang kinakausap ng mga Amerikano sa kabilang panig? At si Marco Rubio ay nasa network TV dito sa US kaninang umaga at sinabi niya na magulo pa ngayon sa Iran pero umuusad ang mga pag-uusap. Hindi niya pwedeng sabihin kung sino dahil baka malagay sila sa alanganin. Gaya ng nasabi ko dati, uulitin ko pa rin. Kung malalagay sila sa alanganin, ibig sabihin wala talaga silang sapat na kapangyarihan para maibigay ang kailangan dito. Kung sila ang may kapangyarihan, hindi na nila kailangang mag-alala na malalagay sila sa alanganin dahil alam mo naman kung paano ang takbo sa Iran. Kapag may kapangyarihan ka, walang mga nahas sa'yo. Protektado ka talaga. At kung mas mababa ka sa antas na yon, baka sa isang paraan, makakarating pa rin sa'yo ang mga mensahe. Pero wala kang kapangyarihan, wala kang autoridad na kailangan para maisa katuparan ang mga pagbabagong yon, para pumirma sa tinatawag na pinal na kasunduan. Kaya nananatili pa rin tanong yan na hindi masasagot. Hindi lang ako ang hindi makasagot niyan, kahit sino sa ngayon. Kung paano nga ba talaga gumagana yon sa panahong ito? Sabi ng Pangulo, umuusad ang mga bagay, positibo ang mga pag-uusap, pero nananatili pa rin ang banta na sirain halos lahat. Maaring may isang sagot na lumabas sa tanong mong yan. Tandaan, hindi talaga layunin ng bigmaan ang panpapalit ng rehime nung nagsimula ito. Kung mangyari man, maganda. Kung naging sanhi ito ng pagtanggal ng rehimen, maganda. Pagkalipas ng ilang araw sa digmaan, tila isiningit ang usapin ng pagpapalit ng rehimen. Una ng media, saka ng administrasyon, bilang isang bagay na pwedeng talagang mangyari.
Ngayon, inilalatag na ng Pangulo ang bagong rehimen na papasok dito. Pero ang mga parehong tao pa rin ang nasa kapangyarihan. Pareho pa rin ang narinig nating kalihim ng ugnayan panlabas, tagapansalita, at mga dati-dati ring taong pumalit sa mga napatay. Kung totoo may papapalit ng rehimen dito, nangyayari ito na napakalihim. Maaring ito yung 7-dimensional chess na nilalaro minsan ng Pangulo o baka Amerika lang ang nakikipag-usap sa mga taong akala nilang may autoridad pero sa huli, wala naman talaga. At syempre, mismong kalihim ng ugnayang panlabas na si Abbas Arachi ang nadiit kamakailan na walang usapang nagaganap. Talagang nakakaintriga. Alam din natin na may mga pag-uusap na nadanap sa Islamabad at may ulat na posibleng magkaroon ng isa pang round. Ano ang masasabi mo tungkol doon? Walang Iranian o US na kinatawan sa mga pag-uusap na yon. Sa unang round, ano kaya ang posibleng mangyari sa mga susunod? Alam mo, di na nakakagulat na walang kinatawan mula US o Iran doon. Kasi di naman seryoso ang pag-uusap tungkol sa tigil putukan. Usapan lang yon tungkol sa pagsisimula ng usapan. Ano ang mga minimum na kinakailangan? Ano ang mga pinakamababang konsesyon na kailangan para lang mapaupo ang panig ng Iran at marahil pati ang panig ng Amerika sa mesa para magsimula? Hindi mo kailangan ng mga tao sa silid para mangyari yon. Maaring gawin ito sa pagpapalitan ng mensahe. Nagiging issue ito kung hindi mo pa natutugunan ang pinaka-basic na kailangan para simulan ng usapan. Paano mo masasabi na maganda ang takbo at malalaking konsesyon na ang naibigay ng mga Iranian? Hindi magkatugma ang dalawang bagay na yon. At yan ang dahilan kung bakit nagdudulot ito ng kalituhan sa ngayon. Maraming kalituhan, pinahahalagahan namin ang pagpapaliwanag mo nito sa amin sa abot ng iyong makakaya. Kung may makapagpapaliwanag nito, ikaw iyon. Maraming salamat sa aming Senior US Correspondent Mike Wagenheim na live mula Washington. Abangan pa ang balita mula kay Mike sa mga susunod na oras. Salamat, Mike.